The heart speaks. When the heart speaks, we listen. Welcome to The Heart Speaks, ang podcast ng The Heart Specialist Clinic and Diagnostic Center. Nandito po tayo sa episode 3. At pag-uusapan natin, napakainit, no? Ang cholesterol. And I'm very pleased to welcome back for the third time our very good friend, our astute clinician and seasoned clinical trialist, cardiologist Dr. Gabriel Hoxon III. Ariel, welcome back. Donnie, thank you again. No? Such a pleasure to be here. Yan, at sabi ko nga nung first episode, pag nag-uusap tayo, ang daming sumasabog ng mga ideas. Oo nga. Naalala mo yung inaugural episode, we were talking about inflammation. Inflammation. Ano nga bang pinag-usapan natin Yung last blood time? test na bago. Which yung is? HSCRP HSCRP, ang pamamaga. ng ugat. Yan, and pinag-usapan natin to para mas malaman natin ang risk ng isang tao. Oo. At sinundan natin ng episode 2, pinag-usapan natin ngayon yung genetic marker, no, yung tama. natatagong panganib. Ano nga bang pangalan nito? Lipo-A. Lipoprotein A, Yes. LPA. Okay. Lipo-A. And ngayon, meron na namang bago. Tawag daw dito ay ApoB, Ariel. Baka pwede mo naman kaming tulungan. Paano natin ipapaliwanag sa ating mga listeners ano tong ApoB? So, kagaya nga na sinabi mo, Donnie, ang ApoB ating test. Blood test din to. No? Nakamukha ng cholesterol test, ng HSCRP, ng Lipo-A, no? Para malaman natin yung additional risk. Kasi pag pinagsama-sama mo yung tatlo, plus yung mga test na iba, kamukha na lipid panel, sugar, nakikita natin yung pinaka-risk ng patient, yung overall risk. A better picture kung saan siya. At bilang cardiologist, no, kami ni Dr. Ariel, talagang we are very concerned about assessing the risk Yes, of the oo. patient because we want to protect them. Yes. And bago ba lumabas ito mga ApoB, LPA, HSCRP, ano ba ang ating pamantayan, ang ating batayan ng cholesterol? Anong test yun? Okay. Ito yung tinatawag na lipid panel. Yan, lipid Oo. panel. Okay naman ang lipid panel, Donnie. Ang problema, base sa datos, 50% ng mga na-stroke na heart attack, normal ang lipid panel. Particularly yung LDL. LDL. Naalala nyo yung LDL, lechon de leche. Lechon de leche. So you are oo. saying we have people who have normal or low LDL, pero sila yung nagka-heart attack and stroke. Yes. We are oo. missing something here. Yes. Alright. Kaya nga ganyan ang siyensya. Kaya hinahanap nila kung ano ba itong mga hidden risk. Pero ngayon, hindi na hidden kasi alam na natin. Alam na. Exciting. So, Oo. malalaman ng ating listeners, ano ba itong bagong bagay na ito? Oo. So again, Yan. alam na nila yung HSCRP, tapos yung kanyang Lipo-A, and now, yung ApoB. Ayan. How do we explain to them in very simple terms? Ano bang difference ng ApoB from HSCRP and LPA? Okay. Ito, medyo mahirap siyang intindihin, pero tingnan natin sa isang pananaw ng isang hindi doktor. No? Okay. Okay. So, para maintindihan natin, ang cholesterol natin, umiikot yan sa dugo. Di ba? So, pag umiikot yan sa dugo, kailangan nakakabit yan sa isang particle. Particle. Okay. Oo. Kasi kung hindi, cholesterol, so sebo. Magsesebo yan. Ang tawag sa mga particle dito ay lipoproteins. Okay. Ngayon, may good lipoprotein, may bad lipoprotein. Okay. Okay. Ang pag-aaralan natin ngayon, yung tinatawag na ApoB, kung saan yung cholesterol ay nakakabit sa tinatawag na lipoprotein B. Okay. Okay, o sige, gawin nating simple. Oo nga, napakaraming protein. Sige. Medyo complicated man pakinggan. Pero imagine mo, no, parang ikaw pulis sa EDSA. Ayan, gusto ko yan. O, yan. Analogy. Okay, so pulis ka sa EDSA. Ang pakay mo, magbilang ng mga kotse. Kotse na may sakay na mga masasamang loob. Masasamang Tama ba? loob, Yun. Okay. oo. Mga kriminal. Okay. Oo. Ngayon, ang particle, yun yung kotse. Alright. Yung sakay ng kotse, yung tao. Okay. Yung tao na yun yung cholesterol. Yun ang cholesterol. Oo, yun yung bumabiyahe sa cholesterol EDSA. na nasa loob Gamit ng ang particle. Yes. Okay, okay. Kaya lang, yung kotse dapat may plaka. Bakit kailangan ng plaka? Kasi dun mo may identify kung bad itong cholesterol na to o Okay. good. Di ba may good cholesterol, Tama. di ba? Correct, May correct. bad. Okay.
Kaya lang, ang dami palang bad cholesterol. So, hindi lang pala LDL. Hindi, kasi yun lang ang sinusukat natin. Yung pala, maaaring nga normal yung LDL mo, pero marami pa rin bad. Ayun. Okay. So, itong si police, para mabilang niya yung dami ng kotse, kailangan gandahan niya yung view niya kasi yung plaka yung binibilang niya. Correct. Okay. So, pag nabilang niya yung dami ng plakang masama, ito yung ApoB. Yan ang ApoB. Oo. Okay. Sa traditional test na lipid panel o yung LDL, binibilang lang doon, sinusukat lang doon yung bigat Okay. ng LDL particle. Hindi natin nakikita yung ibang masamang. So, ang sinasabi mo, Cholesterol. yung standard way of testing, nakikita lang natin yung mabigat, yung LDL. Oo. Pero hindi mo matukoy nasaan yung mga malilit na Oo. mapanganib din naman. So, yun yung Yan. bigat ng LDL na nasa dugo mo. Okay. Kaya milligram per deciliter nga pag nakita nyo. Yan. Pero ito, ang ApoB number. Okay. Yun. At meron niyang cut-off. Yun. Okay. Exciting, no? So, Oo. bago malunod ang ating mga listeners, balikan natin, saan ba nanggagaling tong ApoB? Bakit ba umaakit ang level ng ApoB? So, di ba ang napag-usapan natin yung lipo-A, ginagawa rin ng atay mo. Yes. Di ba? Kasi ito namamana. No? Sumusunod lang ang atay sa lahi mo. Ito rin, actually, galing din sa liver mo. Galing sa atay. Okay. Oo. So, pag nirelease to ng atay mo, unfortunately, madikit to na cholesterol. Okay. Ito yung pag bumangga sa ugat mo, pwedeng dumikit, pumasok. At katagalan, through time, taon, magiging plaque. Ayun. Oo, yun na yung plaque. taba na nagbabara sa ugat. Oo. Plaque. Okay. Pero ang ApoB, naapektuhan ng maraming bagay-bagay. Okay. Katulad ng diet. Oo, ito talaga maapektuhan ng lifestyle mo. Lalo na kung mahilig ka sa processed food Okay. or mahilig ka sa matatamis. Kung ikaw ay diabetic, no? Kung mataas ang triglycerides mo, maapektuhan yan. Oo. So, naalala ko, Ariel, nung episode 2, sinabi mo yung LPA na mamana. Medyo predetermined na yan, no? Yes, pinanganak ka. Correct. Oo, Pero itong ApoB, marami mga factors that can actually affect the level. Tama ba? Yes, tama. Which is good news because mas marami tayong pwedeng gawin para paggalawin Yes, to. oo. Tama ba? Ayun. Oo. Sabihan mo na ito yung isa sa pinakamasamang kolesterol. Pero kaya nating lunasan. Ayun, ang ganda. Okay. Ngayon, syempre baka nagtataka yung mga nakikinig. Sino ba ang dapat magpa-test ng Yun. ApoB? Lahat ba Oo. tayo o merong selected population? Sa ngayon, base sa ating mga guidelines, ito ay nirekomenda sa mga may diabetes, Okay. yung medyo may kabigatan, Obesity. obesity, or kahit hindi ganun kabigatan ng itsura, pero suspecha natin may raming visceral fat o yung taba sa loob ng mga organs. Okay. Yun, kasi yun nagtitrigger ng production ng ApoB. So in general, anyone with heightened cardiovascular risk, yung mas mataas ang chance na magkaroon ng problema, Yes. or yung nagkaroon na ng events. Yes, Pwede isa rin. yun. Pwede rin Stroke yun. na, Oo. na heart attack. Lalo na Yes. kung bata ka, Okay. maaga dumating ang stroke, heart attack sa'yo. Maganda na rin matest yung ApoB mo. Ayan. Kasi maaaring normal nga yung traditional bad cholesterol mo, yung LDL. So ang gandang reminder no sa ating mga colleagues no na physicians. Oo. We don't just rely on the LDL, the traditional. Yes. Now there are novel markers Yes. that we that's can right. check. Tama No? po. Okay. Ngayon, ang tanong, available ba ito at paano ito tinetest? Yan. Ang kagandahan naman, marami namang center na available. Okay. No? At simple lang siyang gawin. Isang simple blood Blood test, test. kasama ng ibang test mo. So pwede mo na siyang idamay doon sa LPA at HSCRP? yes. How about oo. sa lipid profile? Pwede rin. Yes, kasama rin. Oo, Pwede rin. para isahan na lang, nakuha. Galing. Ngayon, paano pag nalaman ng pasyente, Dok, naku, ang taas ng ApoB ko. Ano nang gagawin natin? What should you advise the Okay. patient? So again, babalik tayo sa overall risk assessment ng Okay. doktor sa'yo. Mhm. Kung ikaw, mababa lang yung total risk, no? Low risk ka lang, at mataas ang ApoB mo, siyempre yung lifestyle lang ang enforce sa'yo. So iwasan mo yung pagkain madalas sa mga fast food. Okay. Ayan. Or magpapayat ka, mag-exercise, iwasan ng processed food. Yan. So lifestyle, no? Pero kung ikaw
pumapalo dun sa intermediate or high risk, ayan, baka pwede ka nang bigyan ng mga gamot. Ng gamot. Okay. Yan. Maganda yung sinabi mo na pwede, no? Ibig sabihin, naalala ko nung pinag-usapan natin, we still give the patient the autonomy to decide. Oo. Tayo naman ay magre-recommend lang ng gamot. Yes, tama Pero yan. bakit natin kailangan bigyan or recommenda ng gamot ang isang taong may mataas na ApoB, tapos intermediate or high risk? Oo. Kasi ang ApoB, yan ang nalilink sa pagbara ng ating ugat. Ayan. Yan talaga yun. Kumbaga, the ultimate bad boy ba ng Ultimate cholesterol? bad Yun ba boy yun? yun. Magandang term yan. B as in bad. So, akala mo si LDL na yun, meron pa palang mas matindi dyan, no? Oo, matinding cholesterol yan. At kailangan natin pasikatin yung bad boy na yan. Yan, tama. So, greater awareness. That's why we have this Yes. kind of podcast, Oo. Ariel. Now, syempre, you might be wondering din, nire-recommend ba to ng mga guidelines, locally and Oo. internationally? Actually, Anong sabi nila? sumisikat na to noon pa. Mm. Pero itong mga bagong guidelines natin, talagang sinasabi nila, mas accurate pa ito kesa sa ating traditional LDL test. Okay. So, which means we really need to stay updated, no? Yes. Regarding the way we test our patients, no? Oo. Napakaganda. And, syempre, remember, Ariel, we talked about HSCRP, episode 1, Yes. LPA, episode 2, and now ApoB, Yes. episode 3. Siyempre, bago tayo magtapos, ano bang inyong words of wisdom to bring this all together, no? As we talk about these advanced lipid markers. Oo. So, pag-usapan natin sa ating mga doktor, no? Sa next check-up natin, kung tayo ba ay nangangailangan itong mga test na ito, no? At kung tayo man ay nasabihan na kailangan natin ito, pagawa po natin para mabigyan tayo ng better picture ng ating risk at kung paano tayo gagamutin. Ayun, napakagandang mensahe ni Dr. Gabriel Hocson, ang ating cardiologist and clinical trialist, no? Involved siya sa mga sikat na trials on these particular agents. And of course, for all our listeners out there, we've talked about what we call the advanced atherogenic analysis, na tatlong Oo. bagay yan. Again, HSCRP, Yes. ang pamamaga, LPA, yung genetic, Genetic. kung natatagong panganib o namamana, Oo. at yung pangatlo, yung ApoB, the bad boy. Ito yung nagbabad yung bagyo na hindi mo alam. Sasalpukin ka na Nandun lang. pala. No? Oo. Napakaganda. At ang ating reminder sa ating mga colleagues, no, na doktor, we keep on learning, we keep on studying. Yes. And the next time you see your patient, think about these atherogenic markers beyond LDL, no, sabi nga ni Ariel. Because when the patient has these events, then ibig sabihin, humihingi na siya ng tulong. Yes. No? Aksyonan na natin agad. Action na natin. Because, Ariel, when the heart speaks, We'll we listen. listen.